yung sinasabing family friend ni Divina? Hindi pwede malaman ni Divina na si Princess ang iniwan niya anak sa kulungan nun. Divina, please, huwag ka na muna makialam dito. Dado, Princess, please. Wala na akong pakialam kung ano pa sasabihin mo. Itutuloy ko pa rin ang kaso sa anak ko. Kasi saan tayo? Princess, halika na! Teka nga muna, ha? Bakit ka ba nakikialam? Hanggang dito may eksena ka, problema ng pamilya to, labas ka dito. Pumunta lang ako dito para makatulong. You wanna help? Then stay away from my family. Tapos ano? Hayaan ko na lang na masira ang buhay nila sa kapabayaan mo? Maniwala ka man o sa hindi, napamahal na si Libby sa akin. Oh, wow! Sa sobrang ang napamahal mo, naging nanay-nanayan ka na. Pati asawa ko gusto mo makuha? Mommy, please. Huwag mo nang awayin si Mommy D. Nandito siya to support me. Makinig ka sa bata. Ikaw makinig sa akin. Wala kang karapatan makisawsaw sa problema ng pamilya na pilit mo sinisira at inaahas. Uulitin ko. You stay away from my family. Libby, halika na dito. Halika na! Ano ba? Tay! Dado, Tay! Sandali lang, bakit po ba kayo nagmamadali? Hinay lang po, nahihirapan kayo, oh. Gusto ko nang umuwi. Hindi na po pwede yung ganito. Pero, Tay, naaawa po kasi ako kay Ma'am Sherlyn eh. Total, lalabas na po yung totoo tungkol sa ginawa ni Libby sa akin. Baka pwede huwag na po natin ituloy yung pagsampa ng kaso sa kanya. napakabusilak naman talaga ng puso nitong batang to. Para bang kaya mo nilang iwasantabi lahat ng pinagdaanan mo para lang mapagbigyan niyang Ma'am Shirley na yan? Eh, kaya ka inaabuso dahil sa sobrang kabaitan mo. Nararamdaman ko po kasi yung hirap na dinadala ni Ma'am Sherlyn. Eh ako, yung hirap at sakit na pinagdaanan ko nung makulong ka, ano yun? Ginagawa ko to para protektahan ka. Dahil mahal kita, anak. Kaya wala nang makakapagbabago sa desisyon ko. Sa ayaw at sa gusto niya pagbabayarin ni Libby yung ginawa niya sa'yo. Princess, alam ko naman naiintindihan mo si Mang Dado. Ayoko niya lang masaktan ulit. Bibigay lang naman ako ng opinion ko dahil sa nararamdaman ko eh. Pero nakapag-desisyon na si Dado, kilala mo naman yun eh. Nasaktan siya bilang magulang. Lahat ng magulang gagawin lahat para sa kapakanan ng anak. Katulad ko, kung bibigyan lang ba ako ng pagkakataon bago mangyari yung kay Onse, gagawin ko rin ang lahat. Mailigtas ko lang ang buhay ng anak ko. Sir, nandito po si baby girl, iniwan ni Divina. Ha? Eh, kakaalis na kanina. Lintik naman, oh. Kung kaya lilipat ako na ibang city jail, nag-iwan pa ng problema. Sir, ano pong mangyayari kay baby girl? Eh, kailangan i-report yun sa social welfare. Charlene, tama na! Huwag mo palitin yung bata kung ayaw niya! Ayaw niya! Tay, sorry po ah. Sorry po kung pinilit ko pa rin po yung gusto kong mangyari ha. Naiintindihan ko po kayo. Nang dahil po sa kagustuhan ko na pagbigyan yung ibang tao, nababaliwala ko po yung nararamdaman niyo. Sorry po, Taya. Sorry.
Princess. Alam kong hindi ko na mababalik yung nangyari at i-respetuhin ko yung desisyon ng tatay. Pero gusto kong malaman mo na buong puso akong humihingi ng tawad sa ginawa ng anak ko. At wala akong hinihinging kapalit. Baby, I believe you owe Princess an apology. Yun man lang may bigay mo sa kanya. Fine. Come on. Sorry. Libby, kaya kitang patawarin kahit nararamdaman ko na ipilitan ka lang naman. Alam ko naman malalagpasan mo yung kaso dahil kaya niyo bayaran yung fine at penalty kung sakasakanin. Pero gusto kong ibigay at makuha ng tatay ko yung hustisya na gusto niya para sa akin. Ma'am Sherlyn, sorry po, pero Mapayag na ako. Mapayag na ako na hindi ituloy ang pagsampa ng kaso kay Libby. Sa dalawang kondisyon. I-retap ni Libby ang statement niya laban kay Princess. Aminin niya na peke yung kidnapping niya. Sa galong malinis ng pangalan ni Princess. Mapawalang sala sa puso. Yun naman ang nararapat. Ano yung pangalawang kondisyon? Natapos ang lahat na to, ha? Gusto ko lumayo na kayo at huwag niyo na lalapitin si Princess. Ayoko nang may umulayang panigis sa inyo, Hannah. Consider it as a done deal.